Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa ating sinusubaybayang freestyle chess na ginaganap ngayon sa Germany or ang Fischer Random. Game number 2 na tayo ng kanilang standard between Magnus Carlsen and Abdu Satorov dahil ang game number 1 naunahan ni Magnus. Sa mga di pa po nakakapanood posted lang sa ating YouTube. Must win si Abdu. Kapag nanalo siya, tiebreaker rapid games pa. Kung talagang mapapanakaut niya si Magnus, ganun talagang kailangan niyang gawin. Pero si Magnus naman tabla lang ang kailangan, 1.5 lang sa kabuuan ng kanilang match. Tapos na siya at nagiintay na ang upuan ng pinale para kay Magnus pag naitabla. At isusunod naman kagad natin ang bakbakang Caruana and Aronian na kung sino ang manalo sa kanila, pinali din. Okay? Ang ginawa ni Abdu Satorov nag D4. Ayan, ito nga pala po ang kanilang randomized position ha. Nag F5 si Magnus. Sa real chess yan po ay Dutch defense, di ba? C4, C5, E3, patibay lang sa D4, nag D6, nag F4. Ayan, para kontrolin ng E5 bago pakawalan ang knight. Nag knight F6, control din sa E4, knight F3, G6. Ayun, para buhayin ni Magnus ang bishop via Piangketo at nag-knight F2, bishop G7, nag-H3, mukhang nagbabalak si Abdu na manira ng kingside at nag-knight F7, G4, D5. Ayun, good move ang binigay sa tira na yan. Bakit? Para makaluwag-luwag kasi ang black, no? Kumapture sa C5, nag-rook take C5 at nag-knight E5. Ayun, bad move ni Abdu. Kitang-kita po sa evaluation bar na hindi pumabor sa puti. Dapat daw ang tira ay G takes F5. G takes F5 and B4 at aatras. Pag umatras halimbawa rook C8, magsi C5. Ayun. At makukuha ng puti ang positional advantage. Okay? So kung mag knight E4 man para i-threat ang tore, anytime naman pwedeng barhan yan eh. Pwedeng mag knight D4. Okay? Kaya walang dapat pangamba sa diagonal. Yan ang gusto ng computer engine pero nag-knight E5 dito si Abdu. Knight takes E5. Brand X din. Dapat daw po Queen C7. Yan. Pinapakita ko rin sa inyo ang accurate moves ha. Ayan. Kumapture, capture, Knight E4, Knight takes E4, F takes E4 at nag-Bishop H2. Good move to protect the pawn and at the same time yung Bishop nagdadala din ng pressure sa King B8. Nag-Queen C7. Matapang na hinarap ni Magnus. Hindi nga maitulak-tulak kasi nga nakapin. Kakapturin lang ang bishop na hindi suportado. Nag-Queen A4. Ayun na. Boomy na, boomy. Long game ito mga kamatsas ha. Pero nag-blunderacious pa dito si Abdu. Dapat daw ang tira C takes D5. Rook takes C1. Queen takes C1. Bishop takes D5. Ayan. Tingnan niyo po evaluation bar. Slightly better lang ang black dito. Okay? Pero balik tayo, ang ginawa ay Queen A4. Ano kaya ang nakita naman, nasulyapan, nakislapan ni Magnus sa good move? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ginawa ay B5. Good move. Hindi nga pala pwedeng capturing yan kasi matatagpasan tore, matsas pa. Kaya, nag-Queen C2, buong-buong nakuha ang pawn C4. Grabe, no? Hindi nakita ni Abdu yun? Buong-buo Queen C3, dinepensa ng E5 at nag-Bishop E6, Bishop E2, King B7, nag-castle. Ayun, okay? Ito na naman ang hiwaga ng castling sa Fischer Random. Ito po kasing tore na yan, considered na kingside rook yan. At yung rook sa E1 ang queenside. Kaya, kung online ito, ibabangga ko lang yan sa tore. Ayun, magpa-proper position na ng real chess castle kingside. Okay? Kung yan naman ay real chess, ilagay mo yung king mo doon, ang tore ilagay dyan. Yan, okay? Yan ang rule niyan. Okay, nag-Queen B6, A4. Okay, para magparamdam si Abdu ng mga gulo-gulo na pwedeng gawin sa queenside, nag-A5 pero ayaw paguluhin ni Magnus. Gusto niya malinis kaya pinigilan kagad. Nag-rook A B1. Di ba? Talagang bobomba Nag-Queen B3. Kumbaga, sabi ni Magnus, bobomba ka pa. Barhan ko nga yan. Nag-rook F C1. Bad move na naman. Dapat daw po ay Bishop G3. Yun lang. Napaka-grabe naman yung isang tira na yan.
Pero yan ang accurate. Okay? Rook FC1, takes, King C7, and nag-H4. Sa bagay, windang na po si Abdu eh. Must win kasi eh. Kaya pupwersahin na niya lahat eh. Rook B6, Rook B1, Rook takes B5, Rook takes B5, nag-King C6, Bishop G3, nag-H6, G5, H5. Ayan, para sarado na king side. King G2, Bishop F5. O, kumbaga sa isip ni Magnus, anong gusto mo? Abang-abang? Okay lang. Pabalik-balik? Okay lang. Tabla, knockout ka. Kaya itong si Abdu, tinan nyo. Oh, wala, pilipit eh. Hanap ng masusulingang butas at tinanggap na po. Tinanggap na ni Abdu. Wala na eh. Sarado eh. O, wala rin naman future. Kahit may ilagay ang Torre dyan, as long as ang Torre nakadepensa, walang future ang position dito ng puti. Kaya, sorry talaga. Tabla at knockout na po si Nodirbek at si Magnus ang uupo sa pinali. Mag-iintay kung sino ang mananalo between Caruana and Aronian. Yan ang susunod natin ngayon. Ito na kagad ha. Tingnan natin. Huwag muna kayong aalis mga kamatsas. Umabot sila ng game number 7 dahil yung kanilang standard 1-1, rapid 1-1, blitz 1-1. Kaya umabot sila ng tiebreaker blitz na paisa-isang game kung sino mananalo, siya na kagad ang susulong sa pinali. Game number 7, unang bungad ng kanilang paisa-isang blitz, nagkatalo sila. White dito si Aronian, black si Caruana. Ang ginawa ni Aronian, nag-knight G3, F6, sumilip kagad, may threat ba? Wala, depensado. Nag-F4, D5, nag-B4 para pakawala na sa queen, nag-B6, ganun din, at nag-Bishop D4. Unang binigyan ng bad move ay si Aronian. Dapat daw ay knight to F5. Threat doon sa G7. Tapos mag-G6, knight to D4. Okay? So yan po ang gustong timpla ng computer engine dito na si Stockfish. Pero nag-Bishop D4, knight D6, E3, Bishop E6, Bishop H5, check. Hinarangan, knight HF7 at nag-knight CE2, nag-castle. Okay? Ito ulit ha. Castle ulit ha. Ayun. Nag-D3, Bishop D7 at nag-castle din. Ulitin ko lang po yung castling ha. Babangga ko lang yan sa Torre. Castle na yan. Rook C8, magsi-C5 at nag-Bishop F3, pressure sa D5, nag-C5 dito. Takes, nag-Bishop B2 at nag-Bishop B6. Ayan, target dito ni Caruana na magsi-C4, pressure sa E3, nag-C4 na pressure din itong si Levon. Pangbara na sa paparating na C4, nakapin pa ang pawn sa D5. Pero bakit bad move ang binigay dito? A4 ang gusto ditong mangyari para mag-A5, papaalisin ng bishop. Ngayon, kung mag-C4 dito, medyo hilaw pa kasi may Bishop D4 naman na pangsangga sa threat E3 pawn. Okay? Balik tayo. Pero nag-C4, Bishop C6, good move by Fabi. C takes D5, Bishop takes D5 at nag-E4. Ayun, another bad move by Levon. Dapat daw po ay A4 pa rin para mag-E5. Grabe, kahapon pa yung A4 na yan. Pero wala sa isip ni Levon. Ang ginawa niya, nag-E4. Ayun, nag-C4. Check. King H1. Bad move again. Dapat daw po Bishop D4. Nakailang bad move na dito si Levon. Ang dami na. Okay, King H1. Bishop B7. Nag-E5. Ay, nako, talagang umuulan ng bad move sa side ni Levon. Dapat daw po ay D takes C4, knight takes C4, and Rook BD1. Okay. Rook BD1. Paano kung mag-knight E3 double? Sabay knight to F5. May counter doon. Okay. Ma-capture man yan, pero may knight takes E7. Makukuha din yon. Tapos, knight takes F5, E takes F5, Bishop takes F3, Rook takes F3. Yan po ang continuation, pero lamang pa rin ng black. Lamang pa rin kasi medyo weak yung F5. Ayan, no problem for black eh. Magda-knight D6 na yan, ano? Balik tayo. Pero nag-E5 si Levon, C takes D3. Ayun, naka-threat din kasi. Nag-knight D4, knight C4. Ayun, nakabawi naman dito si Levon sa tirang yan. Dapat daw po ay F takes E5. Pag kinapture ay knight takes E5. Pagka-capturein lang pala yun, ano? Oo nga, pagka-capturein lang. Pero nag-knight C4, balik tayo, knight E6. Ayun lang, bumigay na talaga si Levon. Kanina, puro bad moves ang binibigay niya.
Blunderacious na ngayon mga kamatsas. Dapat daw knight D to F5. Ayun, itret ang pawn E7. Okay, pero ang ginawa, balik tayo. Knight E6, bishop takes F3, rook takes F3, and knight D2. Ayun, kumounter double. Rook takes, capture, capture, rook E8, and kumapture sa F6. Wala talaga. Wala, napagod na yata si Lebon dito. Game number 7 na nila kasi. O dapat daw H3. Ayan, pero wala. Kumapture, capture, pabor. Kasi may atake. Kaya pala. Gusto na rin magwala dito ni Lebon. Takes, knight H5 check. King F8, good move. Knight takes F6. Rook E2, good move. Threatening Matias sa madaling sabi. Bitin ang ataking ginawa dito. Bitin. Rook G3, kailangan depensahan. And another precise move. King E7. Ayun, atake lang. Sa bagay, may bishop naman, ano? Iwas lang sa paparating na rook G8 check. Wala namang knight D5 check. Nag H4 para extra pasingaw sa king. Nag rook C2, another deadly move. Threatening rook takes bishop and rook takes G2. Nako po, ang daming threat. Queen D1. Ayan, para makapanggulo-panggulo. Queen D7 check, mga ganon. Pero sinimplihan lang po ni Fabi, rook takes bishop. Wala namang dapat katakutan. Mukhang nakakatakot lang pero walang dapat katakutan. Kasi pag nag-check, capturein lang naman ang knight. Knight G8 check, King F8. Knight F6, King E7. Knight D5 check, King F8. Queen to D3. Ayan. So itong knight, malaking bagay kasi kahit paano nakapagpabara sa paparating na rook takes G2. Rook E1 checking H2. Bishop G1 checking H3. And very simple, Queen C8 check. Sumuko na po dito si Levon. Bakit po sumuko? Meron pa namang pangharang. Halimbawa, harangan ng F5, may knight to E5. Okay? At saan ba pupunta ang Queen para maproteksyonan? Dito Queen A3 check pero Bishop C5 lang with tempo. At andyan pa rin ang paparating na Queen takes F5. Fatal ang mangyayari. Okay? So wala na. Kaya dito po ay isinuko na ni Aronian at ang maghaharap sa pinale ay si Magnus and Caruana. Yan ang aabangan natin mga kamatsas. Galing, no? Ito po ay kanya-kanyang diskarte, walang opening. Talagang dito sariling artistic way how to handle the opening, and since meron silang pundasyon ng malakas na chess talaga, unti-unti nilang dinadala doon sa theoretical patterns. Pero ang challenge, bago madala doon, meron na kagad struggle sa opening kasi wala ngang opening theory Hindi kagaya ng real chess, talagang napakadali 'di ba? Umaabot na nga ng 30 to 40 moves familiarity sa mga opening theory. Ang middle game ganun din, halos familiar na sila, pero dito talaga sa freestyle chess or Fischer Random, talagang sa opening pa lang mangangapa ka na, kailangan mong i-format, imaginein, tanawin ang mga magagandang positions na magagawa outcome ng middle game. So yan po ang art ng Fischer Random talaga. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo mga kamatsas. At sa mga nagtatanong po ng ating kamatsas merchandise, available po sa ating Shopee link. Hanapin nyo lang ang Kamatsas Sporting Goods Shop para kayo po ay makapamili ng ating mga products na napaka-quality chess products talaga. Pwede natin pirmahan, depende sa request nyo. Pwede kayo mag-message doon na kung gusto nyo may pirma. Kung wala naman, okay lang din po. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.